a region rich in resources we do not only deserve. Above all, it is a responsibility that we owe to our children, a deliverable to the next generation that we cannot end. For me, it is a burden that I carry as the son of a leader who never wavered in the belief in the potential of this region and hard to unlock that potential. My father built a modern road from Surigao City to Davao, the road which forked in Butuan, leading to CDO and beyond. Pati po ang mga proyekto ng mga lalayong bayan, hindi nakalagpan. Ang irrigation system in Ilian, Surigao del Sur, one of the many we have built also. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. As does the Maharlika Highway, which remains the backbone highway of this island. Meron ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin. At yan ang agrarian reform. Na isang tambak na po na support services, mga farm to market road and farm machineries and equipments ang naibigay na po natin sa atin mga agrarian reform beneficiaries. Free land distribution must go hand in hand with broadening the provision of credit facilities and support services in the form of farm inputs, equipment, and facilities to our farmers. As well as the construction of more farm-to-market roads. These efforts will yield more sustainable farms and higher incomes for our farmers. As President, I assure you, we will never stop providing our farmers with the support that they need to help make their farms more productive while also improving their lives and that of their family. Bautista Jr. Ngayon naman, ating tutuklayan ang ceremonial distribution ng mga FMEs sa mga pinagpilihan na sina Ina Feng C. ng Agusan del Norte.
upang maggawad ng proyekto o magpasinaya ng mga bagong programa. Higit sa lahat, andirito ako ngayon upang magbigay ng aking matibay na garantiya na sa bagong Pilipinas, ito ang ating puspusang gagawin. Develop Dinagat, Sulong Surigao, Abante Agusan. Hindi lang po ng pamahalaan, ngunit pero para sa ating lahat. And I make that vow because as a region rich in resources, you do not only deserve it. Above all, it is the responsibility that we owe to our children, a deliverable to the next generation that we cannot fail. For me, it is a burden that I carry as a son of a leader who never wavered in the belief in the potential of this region and who worked hard to unlock that potential. My father built a modern road from Surigao City to Davao, the road which forked in Butuan, leading to CDO and beyond. Pati po ang mga proyekto, mga lalayong bayan, hindi na kaligtaan. Ang irrigation system in Cantillan, Surigao del Sur, one of the many he had built also hanggang ngayon, nandiyan pa rin. As does the Maharlika Highway, which remains the backbone highway of this island. Meron ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin. At yan ang agrarian reform. Nakakapagtaka po ang magtatapos ng sinimulan aming sinumpa, kaming dalawa ni Secretary Conrad Estrella, ay sinumpa namin na tatapusin namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiaries sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Nakakagulat, itong proyektong ito ay sinimulan ng aking ama. Agrarian reform, that was his first na pinirmahan na batas, agrarian reform. At ang kanyang kasama was the Agrarian Reform Secretary, ang lolo naman ni Conrad Estrella, Secretary Conrado Estrella. Oh. Kaya nung natapos na ang kampanya at nag-uusap kaming dalawa, sabi ko, mumultuhin tayo ng ating mga ninuno pag hindi natin tinapos yung kanilang sinimulan. Kaya't yan ang aming sinumpa. Agrarian reform remains an unrealized dream because the emancipation of farmers does not end with the receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. They must be unshackled from debt, freed from high cost of inputs, relieved of constraints that impoverish them. Hanggat baon sa utang ang ating mga magsasaka, hanggat nakasangla ang kanilang kinabukasan, hindi makakaahon ang buong bansa. That is why, on September 13, birthday ko, yun ang birthday gift ko sa sarili ko. This is why on September 13, 2022, I issued the Executive Order Number 4, imposing a 1-year moratorium on the payment of amortizations and interest on agrarian debt. It provides farmers that are choked with debt with some financial breathing room at a time when agriculture was battling a fuel and fertilizer crisis. Ngunit ayoko ng band-aid na solusyon. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. Kaya noong July 7, 2023, ay linagdaan ko na ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Ito ang instrumentong nagpapalaya sa ating mga magsasaka na bihag sa utang sa lupa. Dahil sa batas na ito, mahigit 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay kalas na sa mga kailangan nilang bayarin dati. Bagamat maituturing natin itong tagumpay, hindi pa tapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng Agrarian Reform Program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023
halos doble ng original na target na 50,000 lamang. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Sana nga, matuldukan na natin ang land distribution. Matagal na dapat dumating ito sa kanyang hantungan. Subalit, hindi natin wawakasan ang tulong sa ating mga magsasaka, ang suporta at ayuda para sa kanila. Kaya sa araw na ito, tayo ay mamimigay ng mga farm machinery at equipment sa 1,681 na agrarian reform beneficiaries. Atin din bubuksan ang farm-to-market road projects na nakakahalaga ng 194 million pesos sa Surigao del Sur at pakikinabangan ng halos 35,000 na magsasaka. I'm also very happy with the establishment of the Agusan del Sur Provincial Soils Laboratory by the provincial government of Agusan del Sur. The first and the most modern of its kind, not only in Mindanao, it is the most modern in the Philippines. Napaka-importante po dahil yung pinuntahan namin yung site kung saan nalagay yung soil sa laboratory. Napaka-importante po na malaman natin kung ano ang kalagayan ng lupa na tinataniman natin. Kaya kailangan pag-aralan, kumuha ng sample, dadalhin niya sa soils laboratory at tuturuan at papayuhan ang ating mga magsasaka. Ito ang gagamitin ninyong fertilizer. Ito lang garami ang gagamitin ninyong ayuda. Ito lang ang pesticide. Yun. Para mas maganda ang ating ani at makakabawas sa gastos sa mga inputs na dumadating. Dahil marami naman, hindi lang naman urea ang fertilizer. At marami pang ibang pwedeng gamitin. At sa ibang lugar, hindi urea ang ginagamit. Kaya talagang makakahanap tayo ng savings para sa ating mga magsasaka. Dahil hindi lamang produksyon ang ating habol. Ay lagi natin pinag-uusapan, lagi natin naririnig. Kaya pagandahin natin yung ani. Totoo rin, importante yun. Ngunit, sinasabi ko sa ating mga kasama, sa lahat ng agricultural areas, ay dapat tiyakin naman natin, kahit na magandang ani, hindi may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Napakalupit naman kapag may sitwasyon na ang nagpapakain ng buong Pilipinas ay sila man ay hindi nakakakain ng mabuti, hindi mapakain ng mabuti ang kanilang pamilya. Hindi tama yun. And so we are always looking to make sure that our farmers will have and will make a good living. Ilan lang yan sa mga maraming programa para sa ating mga magsasaka dito sa inyong probinsya upang mapataas ang kanilang ani at mapalaki ang kanilang kita. Tama lang na suklian ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan. There is, however, a challenge that looms ahead that will affect all of us severely. And we must act together. At yan po ay ang nagbabadyang El Nino na maaaring maghatid ng tagtuyot. Kaya naman, iniutos ko ang pagpapatupad ng isang komprehensibong programa na tutugon sa anumang pinsala na maidudulot nito. But together, we can overcome all of these challenges. Sama-sama, nagkakaisa tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli, ikinagagalak ko pong makasama ang ating mga kababayan sa Caraga Region. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating agrarian reform beneficiaries, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at maganda pong hapon.
Oh,